Nako po mga kababayan, Trillanes, binulaga ni Marcoleta. Yun yung mga comment eh. Trillanes sa suplak. Kasi naman mga kababayan sabi ba naman ni Trillanes, bakit daw marami pa ring nabubudol ang mga Duterte? Ang mga Duterte daw, ang tunay na mangbubudol. Nako po, ilang beses nang nahuli daw ang mga Duterte na nagsisinungaling. Nako mga kababayan, kaya dito, papasok si Marcoleta. Dudurugin itong si Trillanes na nagngangangaw-ngaw. Nako po, eto na. Yan kasi mga comment dinurog ni Marcoleta. Trillanes, parang ulol na aso. Nagmamadali. Sinisiraan na naman si Sara. Ito'y ginagawa nila mga kababayan. Sila De Lima, kung sino-sino pang mga naninira, itong mga Pinklawan, Dilawan, nagsama-sama na. Gagawin nila ang ginawa nila kay Binay. Dahil malakas nga po itong si Sara na maging presidente. Kung ano-ano ang mga binibintang na kasalanan na panglulustay daw. Kaya ngayon mga kababayan, Marcoleta ipinagtanggol si BP Sara. De Lima durog. Ping Lacson durog. Tito Soto durog. Si Bangag durog-durog. Yung pare durog din. Naaktohang nagpupulburon. Naku po. Grabe nagsama-sama. Mga loyalista nga. Nasampal ng katotohanan. Gumising kayo. Loyalista yan. Niloloko na. Loyal pa din. Kaya mga kababayan, pakinggan po natin itong pagdadadakdak ni Trillanes. Talagang ito yung yung papansin na kahit kagawad o purok leader hindi mananalo. Tignan nyo nilampasan ni Malapitan sa Caloocan. Nakita ko nga ito mga kababayan laging namamasyal sa mga may namatayan, namimigay ng ayuda sa Caloocan. Bali-balita po mga kababayan, laging nanliligaw yan. Yun nga lang, hindi umubra yung kanyang teknik. Isinuka ng taga Caloocan. Kaya ngayon mga kababayan, panoorin po natin, Trillanes, nasampal ng triple. Dinurog-durog lang ni Marcoleta. Mga kababayan, di ba si Robin, kakasuhan daw niya ng ethics complaint. Yung kasi yung balita di ba mga kababayan na sinabihan si General Bato na wag papansinin yung ICC or magtago na lang. Baka kidnapin daw. So ngayon po ito si Trillanes, nagngaw-ngaw na naman mga kababayan ko. Kaya masusuplak ni Marcoleta ito po. Panoorin po natin. Paano naman yung naratibo nila na sinasabi? Eto, 612 million lang yung pinag-uusapan. Eto mga kongresista, billion-billion yung kinurakot pagdating sa flood control. Kumbaga, nasan yung moral ascendancy ninyo? Alam ko twisted yung logic nun, pero how would you respond to that? Unang-una, yung mahigit 600 million pesos na nilustay plus 125 million nung latter part of 2022, hindi yun nilalang. Sa ordinaryong Pilipino, mabigat yon. Daang-daang milyon yon. Alam nyo si Trillanes po, bistado Napakatahimik po sa trilyones, 1.7 trilyon na ibinulsa ng mga magnanakaw. Tapos itong 125 million ba na sinasabi niya na nilustay ni Sara, abay matagal na ng issue ito. Hinahabol pa rin ni Trillanes. Naku, Trillanes, wala nang naniniwala sa'yo. Kahit anong gawin mo, wala na. Totoo lang. Takot na takot ka rin kay
Inday Sara maging Pangulo. Ituloy pa natin. Tapos, bukod pa riyan, kasi yung sa flood control naman kasi, malaking pera yung pinag-uusapan, pero yan yung allocations. Pero yung pinag-uusapan na komisyon na binigay kung kaninong senador o congressman, mga daan-daang milyon din. Di ba? Narinig niyo yung mga sinabi ni Bernardo, magkano? 20% of so much inaabot nila. Malaking pera pa rin yung 700 plus million. Tapos ito yan. Makikita dito, yung sa bank accounts, yung in-expose ko, tatlong bagay. Una, yung dividendo na natatanggap nung pamilya Duterte, lahat na magkakapatid from Kitty, Baste, Pulong, Sara, Hanilet, even si Digong, meron silang mga tseke kada 6 na buwan. O isipin nyo, dinamay na si Kitty na wala pang kamuwang-muwang na bata. Nakita mo, Trillanes, nag-online selling yun para lang kumita rin ng sarili niyang pera. Kung maraming pera yon hindi mag-online selling yun. Alam nyo, si Trillanes, bibilib ako dito kung babanatan itong mga bangag na ito, itong ikinanta ni Gutesa at ni Saldico. Bibilib kami sa iyo, Trillanes, kung mababanggit mo yung tambaluslos at bangag. Kung maboka ka at lagi mong binabanatan si Sara, okay lang yun, banatan mo na ito ganyan-ganyan. Pero halatado at bistado ka kasi sa ginagawa mo. Na talagang yung planado na ginagawa mo mula kay PRRD na ikaw yung way para makulong ito, talagang takot na takot ka na si Sara. Ito yung ginawa mo kay Binay, kay Jojo Binay, na sinaraan mo si Jojo Binay sa mga tao na kung ano-anong kinaso mo. Ngayon ginagawa mo rin kay Sara Duterte. Yun nga lang, kahit anong gawin mo, hindi na maloloko ang taong bayan. Kasi noon, mga kababayan, hindi pa mulat ang tao hindi pa mulat yung mga Pilipino Pero ngayon mga kababayan, gising na gising ang mga Pilipino. Gising na kami. Trillanes, hindi mo na mabubudol ang mga Pilipino. Kung nasiraan mo si Binay, ngayon hindi mo magagawa kay Sara. Bubuljaking ka ni Marcoleta. Kasi ang ginagawa mo, tignan nyo, itong si Madriaga, tumakbo kay De Lima. Sabi naman ni De Lima, mayroong pinakitang ebidensya. Matibay ito, sabi ni De Lima. Pag-aaralan ko. Malakas yung loob ko na talagang legit ito. Tindi ng mga dilawan, pinklawan, bangagan. Talagang nagmamadali ang mga ito, mga kababayan, para ilaglag. Timbugin si Sara. Pero sabi ni Marcoleta, hindi kayo magtatagumpay. Tuloy pa natin. Ito ay galing sa isang drug lord na partner ni Michael Yang. So from 2011 to 2013. So that early, mayor si Sara Duterte noon, hindi niya mapapaliwanag yon kung bakit siya tumatanggap ng ganong cheque every Magkano 6 po months. ito? Magkano muli? Yung ang average sa kanilang magkakapatid, mga 10 million Ooh. Every 6 months. Wow. Every 6 months. Hindi. Each. Nakapangalan sa kanila yung cheque. Wow. Manager's check, di ba? Hindi. So ang total nito, mga 40, sabihin mo ng 40 to 50 million Wow. every 6 months. Wow. So Hindi. yan yung makikita doon. Problema yon kasi drug lord na partner ni Michael Yang, Nako po. di ba? Doon sa war on drugs, pinagmamalaki ninyo na O nakita nyo mga kababayan parang hindi naman coordinated yung mga sinasabi niya. Hindi naman niya mapangalanan yung mga delivery man. Kung sino yung mga
nagpapadala sa kanya. Posible naman ito, Trillanes, para namang kay hinahinala naman ang sinasabi mo. Para namang planted na naman ito. Parang ginawa mo kay Binay. Diyos ko Lord, mga kababayan ko. Grabe itong si Trillanes. Kaya hindi ka nanalo ng kapitan doon sa Caloocan. Dahil walang naniniwala sa iyo. Kung naniniwala sa iyo ang taong bayan, malamang nanalo ka na barangay tanod doon sa Caloocan. Pero hindi. Kahit nga asosasyon, hindi ka manalo. Dahil walang tiwala ang taong bayan sa iyo. Ngayon, ang hinahabol mo si Sara. Kaya ka nasusupalpal ni Robin Padilla. Di ba? Kaya ka na nakukuyog ng mga taong bayan. Dahil sa paninira mo kay Sara. Hindi ka nga manalo-nalo ng barangay Kagawad sa Caloocan kahit nga sa Flores Di Mayo na leader, hindi ka manalo Dito pa kaya kay Sara. Kasi nga trinaydor mo si Tatay Digong noon. Gusto mong maging vice presidente kaso inayawan ka ni PRRD kasi nga walang tiwala sa'yo. Ayun, tinuka mo siya, naging ahas ka tuloy. Yun yung sinasabi ng komento. Trillanes, hindi ka na paniniwala ng tao kasi hindi ka kapanipaniwala. Ikaw yung naghudas sa mga Pilipino. Ikaw yung nagpakidnap kay PRRD. So ngayon si Sara, dahil malakas nga po mga kababayan, na maging pangulo ito, ayun, ganyan ang ginagawa nila. Dinudurog nila ito. Gusto nilang siraan kaso, wa-effect. Yung kasong plunder, lalong-lalo na yung pari na nagpupulburon na walang ya. Isipin nyo mga kababayan, pari ka. Tapos umamin ka na nagpupulburon ka. Diyan mismo sa hearing ng Senado. Ini-interview ni Bato na 17 years na gumagamit. 16 siya nung nagsimula. 17 years niyang nagpat session ito. Tapos 31 year old nung naging pare. Isipin nyo mga kababayan. Sa tingin nyo magbabago ito? Tignan yung mata. Nakamulagat. Nakakangiwi yung itsura. Sinong maniniwala sa mga nagdadala ng kaso kay Sara? Tignan nyo yung pare. Takot na takot. Sabi nga ni Sara, nako, Father Flaviano, last na batak mo na yan. Kasi nga pag nanalo si Sara, nako mga kababayan, itong mga gumagawa ng katarantaduhan, lalong-lalo na yung mga gumawa ng masama kay PRRD, nako po, ikukulong lahat ito. Kaya ganito na lang ang galit nila kay Sara Duterte. Isipin nyo, Bangag, Dilawan, Pinklawan. Dati ang naglalaban dyan, Dilawan, Bangagan, Pinklawan, Loyalista. Itong Pula at Dilawan, Pinklawan, ang kalaban lang nila si Bangag. Pero ngayon mga kababayan, itong Pinklawan, Dilawan, Bangagan, at Pulahan, si Sara yung pinagkampihan nila. Nakikita nyo naman yung mga ginagawa nila. Ginagamit din ang mga troll na mga bayaran. Yung mga loyalista nga naman na tanga-tanga na ginagamit na troll. Kayo, troll tuloy kayo. Ang tawag ng taong bayan sa inyo kasi kokonti na lang kayo. Mga dami account pang ginagamit nyo. Kaya yung taong bayan, galit na galit sa inyo ang mga Pilipino. Kayong mga loyalista, gumising-gising kayo. Niloloko na kayo. Tuwang-tuwa pa kayo. Nako po mga kababayan. Binubudol na kayo. Ayaw nyo pang gumising sa katotohanan. Ayan, kaya kayo nababas ng taong bayan. Kaya kayo na lang. Siguro wala pa kayong 10,000 Milyon. Siguro nasa sa 100 million na Pilipino. Siguro ang loyalista lang 1% lang. Totoo lang.
Wala nang naniniwala sa inyo, puro ano na lang po, sa katwiran, kay Marcoleta, kay Sara Duterte, DDS na lang ang natira. Tignan nyo, ang ginagamit nyo, yung social media, puro troll account, troll farming, troll na vlogger, bayaran na vlogger, tinitibag si Marcoleta, walang ginawa kundi si Marcoleta siraan, si Sara siraan kasi nga yung dalawa ang tandem napakalakas. Itong mga sila Isko, Rapi, Hontiveros, nako po, sa kubeta ang diretsyo nila. Nako mga kababayan, si Isko gagamitin ni Bangag ito. Sa totoo lang. Masisira ang karera ni Mayor Isko. Kung ako kay Mayor Isko, si Mayor Isko idol ko po ito. Matagal na. Nasira lang ito nung kinalaban niya si Duterte. Ngayon na naman, lalabanan na naman niya si Sara. Nako, kung ako kay Mayor Isko, next ka tumakbo, sure, panalo ka. Totoo lang. Pero ngayon, wrong timing. Kung lalabanan mo na naman si Sara, history repeat itself na naman. Uuwi ka na naman na iiyak. Dati pinaiyak ka ni Duterte, ni Tatay Digong, ngayon papagamit ka ulit. Dati napakaboka mo dito sa flood control. Ayun, naging tahimik ka na. Dati binabanata mo yung isang congressman, sila Benny, sila Joel, o ngayon natahimik ka na. Porke pinuri lang yung pabahay mo. Ayun, naging ano ka, tahimik ka na ngayon. Sabi nila, nakikita ko sa comment, tahimik na si Isko kasi isasabong yan ni Bangag sa ano, sa 2028. Kaso matatalo ito. Ako, matatalo ka Isko. Pag nilabanan mo si Sara, sa totoo lang. Nagalit kayo sa droga, yung pala, kayo yung tumatanggap ng dividendo galing sa illegal drugs. O, ngayon, pangalawang makikita nila doon is yung sa joint account ni Sara Duterte at ni Digong ay na-monitor na, matatrack natin ang transactions na from 2014 to 2015, just before the 2016 elections, a series of withdrawals. Walang deposit, withdrawal, puro withdrawal na mahigit 600 million pesos. So, ibig sabihin nun, kung mahigit 600 million pesos ang winidraw mo sa account mo na wala kang pinasok na deposit, ibig sabihin nun, at the very least, 600 plus million yung nilalaman ng bank account mo. So, problema yan. Kahit sabihin pa nilang, mas maliit yan doon sa bilyon-bilyon, teka muna, daang-daang milyon pa rin yan. That was 10 years ago. Hindi pa sila presidente. Mayor pa lang. Oh, wait lang, Trillanes. Bakit tahimik ka sa flood control? Hindi mo nga mabanggit yung the name that cannot be mentioned. Yung mga binulgar ni Saldico, ba't hindi mo binabash ang mga ito? Kasi nga mga kababayan, itong si Trillanes, isa rin sa mga nasa listahan ni Saldico sa mga opisyal ng gobyerno, mga kababayan. Kasama din ito si Trillanes. Kaya panaibakbak niya kay Sara. Kaya hindi niya mabakbakan itong mga kalaban ni Sara. Kaya puro siya Duterte. O kita niyo mga kababayan? Kaya wala nang naniniwala dito kay Trillanes eh. Tuloy pa natin. 'Di ba? Tapos ang makikita natin dito, ibabangga natin doon sa salin niya. Hindi naman deklarado. 'Di ba? So, dami ng krimen na kagad na nagagawa doon. Then, third point na nais natin makita dito sa bank accounts issue ay yung iba pang mga pagkaperahan na pumasok as late as last year, no? O early this year, na ang nahagip nating impormasyon ay itong mag-asawang Sara Duterte at Mans Carpio ay merong winidraw na aabot sa 2 billion pesos, no?
2 billion pesos na manager's checks din. Yan yung nahagip natin na impormasyon. Tanong ako, paano niyo po nalaman lahat ito? Itong mga withdrawals ng transactions. Tayo naman po ay nagsasaliksik tayo. Kilala naman tayo ng mga kababayan natin. Medyo malawak yung ating network. So, nahagip natin yung mga ganyang klaseng impormasyon. Kaya, ito na lang, masusubukan nila kung nagsasabi ba ako ng totoo o hindi. Di dapat i-welcome nila itong mga ganitong investigasyon para maklear nila yung pangalan nila. I mean, ganun dapat. Pagka ikaw ay inaakusahan ka ng hindi totoo, you will have to go out of your way to prove your innocence. Dito dapat i-welcome niya ito. Sige, di ba? Pagka nagkamali ako, di ako yung mapapahiya sa publiko. Yan, sasabog sa mukha ninyo yan. May naalala pa ako isa kung kailan napahiya si Duterte nung sinubukan niyang bawiin yung inyong amnesty. Yun, di ba? Napahiya rin siya doon. Oo. Sabi nila, hindi raw ako nag-apply, di ba? Pinagpakita ko ng dami. Yung media ang nang tumulong sa akin, naglabas ng mga footages mismo ng aking application. Alam mo, ilang beses na nahuli itong pamilya nito, paulit-ulit na nagsisinungaling. Ako naman, awa ng Diyos, hindi pa naman tayo sumasabit ng ganon. And yet, every time... Alam nyo mga kababayan, nakita nyo, ang daming namatay sa flood control, maraming mga nagkasakit ng leptospirosis, na anod, naghihirap yung mga Pilipino, bumagsak po yung mga investor, nagsiuwian po ng kanilang bahay, ayaw mamuhunan sa Pilipinas dahil nga po takot sila na mamuhunan at magnegosyo dito dahil nga po sa korupsyon ng gobyerno. Ito namang si Trillanes, mga kababayan, napakatahimik niya. Wala siyang binabanatan kundi Duterte, Duterte, Duterte. Ultimo pag-utot, Duterte yung tunog eh. Di ba mga kababayan? Siguro pag-ebak nito, Duterte nakikita niya sa sobrang panatiko niya. Nasiraan itong si Duterte, wala, lalo siyang nasisira, mga kababayan ko. Sa totoo lang, nakakahiya itong si Trillanes. Isipin niyo mga kababayan, presidente pinahuli sa ICC. Anong masasabi niyo? 'Di ba kabaliwan ito? Isang pagtatraidor ito sa Pilipinas. Anong sinasabi ng mga komento? Ito po. Simple lang. Marami kasing mga 80-80. Wow, kayo yung 80-80. Nagmamagaling at nagpapauto. And worst part, karamihan sa kanila ay proud na proud ang nag-e-enjoy sa katangahan nila. Mga loyalista yung ganyan. Kayo yung mga loyalista na tatanga-tanga. Likas ang Pilipino na tsismoso at tsismosa. Maawain sa kapwa, emosyonal, romantiko, romantika, madaling bumili ng simpatya at propaganda. Nag-isip sa emosyon, hindi galing sa utak. Diyan inaatake ng mga Duterte ang mga Pilipino. Wow! Si Duterte pa ngayon ang masama, si Marcoleta pa ang masama ngayon. Tignan nyo yung binabanatan nyo si Marcoleta. Di ba kayo mga loyalista, inaatake nyo ng paninira si Marcoleta? Ano ngayon, supalpal kayo? Ngayon, nasa Senado niya. Nasa Senado na ito. Isang senador na. Sabi nyo dati, hindi mananalo. Ano ngayon, iyak kayo, loyalista nga kayo. Yan ang sabi ni Roberto Thomas ng Pennsylvania. Kita nyo. International yung mga nanonood sa atin. Habang patuloy na umiidolo ang mga botante sa Marcos at Duterte, wala asahan ng Pilipinas. Tapos mag-aano kayo ng anti-dynasty bill, tapos binubudol nyo lang mga Pilipino. Okay lang may dynasty kung si Duterte, Sara yung yung mamuno kasi hindi siya corrupt It's a sad reality when we must not give up for the sake of our children, their future and for our country. That is why we really need to pray more and ask God for His intervention. Kita nyo dito,
Kalikasan po ang nagbulgar ng mga kasamaan ng mga hinayupak na magnanakaw na ito. Di ba? Dahil sa kagustuhan ni Diskaya na sumikat na makilala bilang isang altata syudad sa Pasig, tumakbo sa pagkapolitika or sumali sa politika, yun, nabisto. Dahil sa pagyayabang sa mga sports car, mga payong, mga bilyones na umasenso dahil sa DPWH yun. Boom! Panis! Hanggang umabot doon sa leader. Hanggang kumanta si Gutesa. Hanggang kumanta si Saldico. Kita nyo. Nasaan kayo ngayon, loyalista? Loyalista pa more. Kayo ang nagpapahirap sa mga Pilipino. Kayo yung problema ng bansa. Isipin nyo, trilyones, 1.7 ang binulsa. Si Sara Duterte ang hinahabol nyo at si Marcoleta. Sa sose niya. Sasabihin nyo sinungaling si Marcoleta, hindi nagtakda ng tamang amount sa kanyang sose. Ngayon, kinasuhan nyo sa Comelec at Ombudsman. Kasi nga, malakas si Marcoleta na maging Vice President. Baka nga sa susunod maging presidente ito Naku, hindi malayong hindi mangyari yun. Pagkatapos si Sara, naku po, Marcoleta. Tapos tatakbo ulit si Isko. Naku, hindi ka mananalo kay Marcoleta. Isko Moreno. Totoo lang. Sana wag mong kalabanin si Marcoleta at Sara kasi pag ginawa mo yan, gagamitin ka lang ng mga pinklawan, dilawan, at bangagan. Sa totoo lang yan. Idol kita, yun nga lang, pag kinalaban mo itong mga nasa katwiran na ito, wala, di ka mananalo. Mas papanigan si Sara Duterte at Marcoleta dito maging vice at vice president sa 2028 election. Yan yung mga nagko-comment na marami, milyon na komentarista sa FB. Milyon yung mga nagko-comment na nababasa natin. Mga hula din. Na ang daming mga hula, nagsilutangan. Si Sara ang maging presidente. Si Marcoleta ang maging vice president. Itong sila Rapi Tulfo, Isko Moreno, itong sila Leni Robredo, itong sila Bam Aquino, Risa Ontiveros, pupulutin sa kangkungan. Sa Inidoro mapupunta. Yan po mga hula. Baka masaktan na naman kayo, mga loyalista, mga pinklawan. Matagal na kayong problema ng bansang Pilipinas kasi kahit anong loyal na loyal pa din kayo. Nagsama-sama pa kayong siraan si Marcoleta at Sara Duterte. Kita nyo ito. Si Trillanes. Hanggang ngayon, puro Duterte. Hanggang pag-utot, Duterte. Puro Duterte ay nasa isip. Sa totoo lang mga kababayan, nagsasawa ng taong bayan sa'yo. Porke napakulong mo, napakidnap mo si PRRD, tagumpay ka na, naniwala ng taong bayan sa'yo. Kita nyo mga kababayan? Mag-comment po kayo. Saan po kayo nagko-comment? Saan kayo nanonood? I-comment nyo kasi re-replyan ko kayo. Subscribe nyo po ito. I-share nyo po. I-click nyo yung notification bell. Para po the moment na mag-upload po tayo ng mga ganitong mga reaction video, mapapanood nyo po. For transparency, for a better democracy, comment nyo. May naniniwala pa ba dito kay Trillanes? Bakit daw marami pa ring nabubudol ang mga Duterte? Sinong mangbubudol? Yung budol ngayon, yung anak sa kayong tatay na budolero? O sila Duterte? Comment nyo mga kababayan. Okay po? Yan lamang. Ako si The Wonders Philippines. Mabuhay po.